Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang The Informer. Nagsimula ang istorya sa isang dating sundalo na nagngangalang Pete Kozlow na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang FBI informant. Matagumpay siyang nakapasok sa isang Polish crime organization bilang isang undercover agent na nagbebenta ng droga. Ang kanyang misyon ay makakuha ng ebidensya para kasuhan ang amo at drug lord ng organisasyon na nagngangalang Ryszard Klimek. Kinausap niya ang kanyang handler sa FBI na si Special Agent Erica Wilcox upang gumawa ng plano sa gagawing pag-setup kay Klimek, kasama ang malaking halaga ng mga droga, bilang ebidensya na ipupuslit niya sa konsulado ng Poland. Nang dumating ang araw ng kanyang pagkilos, si Pete ay kinabitan ng isang secret hearing device upang malaman ng FBI ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Kinabukasan, kasama niya si Stasek, ang pinagkakatiwalaang tao ni Klimek. Kinuha nila ang mga droga na nakatago sa bag at dinala kay Klimek. Samantala, naghanda naman si Erica at ang tropa ng FBI para isagawa ang ambush mission gaya ng plano. Habang nasa daan, bigla namang nagbago ng direksyon si Stasek at sinabing nakahanap na siya ng potensyal na buyer ng droga at ibebenta para sa kanya. Wala namang nagawa si Pete para pigilan si Stasek sa pagbebenta ng droga sa ibang tao, dahil mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, si Erica ay nag-alala at naghinala dahil ang mga kilos ni Pete ay nagsimula ng lumihis sa kanilang mga plano. Samantala, nakilala na ni Pete ang buyer at mabilis niyang nalaman na ito ay isang undercover na pulis tulad niya, at ang misyon nito ay arestuhin sila. Habang nag-uusap, sinubukan ni Pete na hindi makipagkasundo sa lalaki upang makaiwas sila dito at para hindi ito mapatay ni Stasek. Gayunpaman, nagalit ang lalaki at agad nitong ipinakita ang kanyang badge sa lahat, kaya mabilis siyang pinatay ni Stasek. Sa kabilang banda, si Erica ay nakarinig ng putok ng baril at nalaman na patay na ang pulis, kaya't napilitang i-withdraw ang lahat ng kanyang tropa sa ambush mission at iwan si Pete. Dinala naman si Pete sa harap ni Klimek, kung saan inakusahan siya ng panggugulo, dahil sila ay nakapatay ng isang pulis. Ang negosyo ng droga ni Klimek ay nanganganib na masira, at si Pete ay dapat managot sa pamamagitan ng pagpunta sa bilangguan at patakbuhin ang negosyo nito sa bilangguan. Tumanggi si Pete sa gusto nitong mangyari dahil hindi naman siya ang pumatay sa pulis, ngunit nagbanta si Klimek na papatayin ang kanyang asawa at anak kung susuwayin nito ang kanyang mga utos. Sa huli, walang nagawa si Pete kundi sundin ang utos ni Klimek. Samantala, itinapon ni Stasek at ng kanyang mga tauhan ang bangkay ng pulis sa ilog. Hindi nagtagal, nakipagkita si Pete kay Erica at sa kanyang amo, si Arnold Montgomery, sa isang lihim na lugar, kung saan sinabi niya dito ang lahat ng nangyari. Sinabi naman ni Erica na manatili siyang isang impormante ng FBI sa loob ng bilangguan, upang mahuli ang drug lord na si Klimek. Dagdag pa nito, na ilalabas din agad siya ng kulungan kung makakakuha siya ng malaking impormasyon at ebidensya tungkol sa drug business ni Klimek sa bilangguan. Nadismaya naman si Pete na pati ang FBI ay umayon sa plano ni Klimek, ngunit sinabi sa kanya ni Arnold na isipin ang kapakanan ng kanyang pamilya dahil hindi siya agad makakawala sa sitwasyon na kanyang pinasok. Sa ibang eksena, makikilala si Detective Edward Grants ng NYPD. Sinisimula nitong mag-imbestiga ukol sa pagpatay sa kanyang mga tauhan na nagpapanggap bilang mga buyer ng droga na pinaghihinalaan ng Polish Mafia. Bumalik si Edward sa pinangyarihan ng krimen at inimbestigahan ang footage ng CCTV camera na makikita si Pete sa paligid ng pinangyarihan. Agad namang tinanong ni Edward sa kanyang mga tauhan si Pete. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Pete, ipinagpalagay niya na si Pete ang pumatay sa kanyang mga tauhan. Agad siyang naglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Pete para sa pagpatay sa isang undercover na pulis sa isang misyon. Matapos arestuhin si Pete, pumunta si Edward kina Erica at Arnold upang malaman na nagtatrabaho si Pete bilang isang impormante ng FBI. Iniisip niya na sinadyang ilagay ng FBI si Pete sa bilangguan upang imbestigahan ang isang bagay na may kaugnayan sa pagpatay sa kanyang mga tauhan. Magkagayunman, hindi na ibinunyag ni Erica at Arnold ang tungkol sa plano nilang hulihin ang drug lord na si Klimek, at itinanggi na alam nila ang tungkol sa pagpatay sa kanyang mga tauhan, kaya't napagdesisyonan ni Edward na alamin ang totoong nangyari. Determinado siyang tuklasin kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga tauhan. Samantala, sa loob ng kulungan, agad na sinalubong si Pete ng mga miyembro ng Klimek Drug Network na tutulong sa kanya sa pamamahagi ng droga sa loob ng kulungan.
Gayunpaman, si Pete ay patuloy namang binabantayan ng isang warden ng bilangguan na nagngangalang Sluet, pinaghihinalaan nito ang kanyang mga paggalaw mula nang siya ay pumasok sa loob. Kinabukasan, nagsimulang ipamahagi ni Pete ang kanyang mga droga mula sa isang bilanggo patungo sa isa pa sa pinakalihim na paraan, na posibleng hindi matuklasan ng mga gwardya. Tila mabilis na tumaas ang benta ng araw na yun, kaya nakakuha sila ng malaking kita. Sa kabilang banda, binisita ni Edward ang asawa ni Pete, si Sofia, upang maghanap ng mga detalye tungkol sa kaso na kinasasangkutan ni Pete. Kahit na iginiit nito na matutulungan niya si Pete na makalabas sa kulungan dahil sigurado siyang hindi si Pete ang pumatay, pinili pa rin ni Sofia na huwag magsalita ng anuman sa pulis dahil binalaan siya ni Pete na huwag magtiwala sa iba. Nang hindi mapilit si Sofia na magkwento, ibinigay sa kanya ni Edward ang kanyang business card at sinabing tawagan siya kapag kailangan niya ng tulong. Pagkatapos nito, pumunta si Edward sa kulungan at sinubukang makipag-usap kay Pete sa pamamagitan ng isa sa mga bilanggo na kanyang impormante. Sa punong tanggapan ng FBI, inutusan naman ni Arnold si Erica na patayin na si Pete at itigil na ang lahat ng kanilang mga misyon upang mahuli si Klimek dahil ang patuloy na pag-iimbestiga ni Edward ay nagbabanta sa kanilang pagkakatanggal sa serbisyo. Kung malalaman ni Edward at ng NYPD na alam nila kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa pulis na naka-duty, pareho silang nanganganib na makulong. Samantala, sa bilangguan, nakabangga ni Pete ang isang leader ng gang na nagngangalang Phelps, na kumokontrol sa kalakalan ng droga sa loob ng bilangguan. Inakala ni Phelps na si Pete ay naging abuso sa pagbebenta ng droga sa kanyang lugar, kaya't kasama ng kanyang mga tauhan, at ang warden na si Sluet, pinahirapan nila si Pete, pinagtulungan at planong patayin. At sa wakas ay isiniwalat ni Pete na siya ay isang undercover agent ng FBI upang madakip ang drug lord na si Klimek. Matapos marinig ang pag-amin ni Pete, agad na inutusan ni Phelps ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagpapahirap sa kanya. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Pete kay Phelps sa pag-iimbestiga sa sinumang sangkot sa drug business ni Klimek, na agad naman itong sinang-ayunan. Sa kabilang banda, inutusan na ni Erica ang isang tao na patayin si Pete sa kulungan, ngunit si Pete, na inasahan na ang bawat pag-atake, ay laging may nakahandang kutsilyo malapit sa kanya na pangdepensa niya para sa kanyang sarili. Matapos makatanggap ng impormasyon si Pete tungkol sa negosyo ng droga ni Klimek mula kay Phelps, agad na nakipag-ugnayan si Pete kay Erica upang sabihin dito ang lahat at agad na makalabas sa kulungan. Subalit, wala siyang tugon na narinig mula dito. Kinutuban si Pete at malakas ang pakiramdam niya na hindi na siya matutulungan ng FBI, kaya't nagdesisyon siya na tawagan si Edward at isiniwalat dito ang lahat ng nalalaman. Tinawagan din niya si Sofia, at sinabi sa asawa na bigyan si Edward ng audio recording ng pag-uusap nila ni Erica, na ni-record niya sakaling dumating sa sitwasyon na ganito, at para magamit ito ng pulis bilang ebidensya. Sa ibang eksena, pagkatapos malaman na si Pete ay nanggulo sa bilangguan at nakipagtulungan kay Phelps, inutusan ni Klimek si Stasek at ang kanyang mga tauhan na patayin ang asawa at anak na babae ni Pete. Nang makita ni Sofia ang mga tauhan ni Klimek sa harap ng kanyang bahay, dali-dali siyang tumawag kay Edward at humingi ng tulong. Agad na ikinulong ni Stasek si Sofia at ang kanyang anak sa isang silid, habang ang isa sa kanyang mga tauhan ay nagbubuhos ng gasolina sa buong bahay. Plano nilang sunugin ang mga ito ng buhay. Samantala, pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Sofia, agad na dumating si Edward at isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Stasek. Habang sinusubukan niyang iligtas si Sofia at ang anak nito, si Edward ay binaril sa hita, kaya't napilitang tumakas ito ng mabilis. Nang bumaba si Stasek sa hagdan, hawak nito ang anak ni Pete at balak na patayin si Edward. Si Sofia naman ang mga sandaling yun ay nagawang palayain ng sarili. Agad niyang binaril si Stasek dahilan upang ito ay mahulog sa hagdanan, at sa wakas ay nagawa siyang patayin ni Edward. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat! Sa kulungan, inutusan din ni Klimek ang kanyang mga tauhan na patayin si Pete sa bilangguan. Pagpasok ni Pete sa kwarto, sumenya sa kanya ang isa sa mga tauhan ni Phelps na may balak na pumatay sa kanya. Agad na sumugod si Pete sa kanyang kama, at nalaman niyang nawawala ang kanyang kutsilyo.
Pagkatapos ay mabilis na inatake si Pete sa kanyang likuran, muntik na siyang mapatay ng isang Polish na gangster, ngunit mas mabilis niyang napatay ito. Nang matuklasan ito ng mga gwardya, agad na pinuntirya si Pete. Sa pagiging desperado, napilitan si Pete na kunin si Slewett bilang hostage at gamitin bilang panangga upang makatakas mula sa mga gwardya ng bilangguan. Pagkatapos mawala ng malay si Slewett gawa ng natamo nitong suntok kay Pete, dinala siya nito sa tuktok ng tore ng bilangguan, kung saan maraming tubo at mga gas cylinder, at doon nagtago. Hindi nagtagal, pinalibutan ni Arnold at ng FBI ang bilangguan upang patayin si Pete. Nakaupo na ang mga tropa at naghanda ng barilin si Pete sa utos ni Arnold. Sa kabilang banda, gamit ang kanyang nakaraang karanasan bilang isang sniper ng Special Force, plano ni Pete na tumakas mula sa bilangguan, inilipat niya ang gas cylinder sa isang gilid kung saan mas madali para sa kanya na makatakas. Nakipagpalit din siya ng damit kay Slewett at madiskarteng inilagay ang tangke ng carbon dioxide sa likod. Pagkatapos ay ginising niya si Slewett at sinikap na magmukhang hostage siya nito bilang bihag, na naging dahilan upang si Slewett ang maging target ng sniper sa halip na siya. Nang babarilin na sana ng sniper, bahagyang nag-iba ng posisyon si Pete kaya sumablay ang bala at nabaril ang gas cylinder na nagdulot ng malaking pagsabog. Dumating naman si Erica sa himpilan ng pulisya pagkatapos ng pagsabog. Nang kukuhanin na si Pete ng ambulansya, nakita ni Erica ang lalaking nakasuot ng damit ng prison warden at alam niyang ito ay si Pete, kaya't agad na sumakay siya sa parehong ambulansya nito. Ang katotohanan ay gusto ni Erica na tulungan si Pete at palihim na inabutan ito ng baril, upang mapabagsak ang lahat ng nasa ambulansya, at magkunwaring sinaktan si Erica, pagkatapos ay tumakas. Ilang araw nakalipas, sinadya ni Pete na makipagkita sa kanyang asawa at anak, subalit, nakita niya na maraming mga undercover na pulis sa kanilang paligid ang huhuli sa kanya sa sandaling siya ay lumitaw, kaya't napagtanto niya na kailangan niya munang lumayo pansamantala sa kanyang asawa at anak para sa kanilang kaligtasan. Sa pagtatapos ng istorya, makikita sina Erica at Arnold na nag-uusap sa isang yate, at dito, sa wakas ay inaresto ng NYPD si Arnold matapos gamitan ni Erica ng wiretap ang kanilang pag-uusap tungkol sa hayagang pag-utos nito na patayin si Pete at upang pagtakpan ang kanyang mga aksyon, at sa pangwakas, makikitang nag-uusap sina Edward at Erica upang tulungan si Pete na malinis ang kanyang pangalan at maprotektahan ang pamilya nito. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.